Si Ren ay isang lalaki na biglang kinuha ng isang random na Diyos para protektahan ang universo, hanggang sa makatagpo siya ng isang napakalakas na lobo na nagpuno ng lahat ng kanyang stats, na nagbibigay sa kanya ng SS rank na kapangyarihan. Nagsisimula ang kwento sa isang batang lalaki na si Ren na isang ulila na nawala ang kanyang mga magulang sa isang aksidente sa kotse. Ginastos niya ang lahat ng perang iniwan ng kanyang mga magulang sa tuition at sa pagbili ng lotto ticket, at kahit na nagtapos siya bilang top sa klase, nahirapan pa rin siya sa buhay na walang trabaho at natutulog sa parke at wala ng pera. Pero nangangarap pa rin siyang biglang yumaman at makapag-asawa ng cute na babae. Tulad ng karamihan sa mga lalaki sa mundo, at sa wakas ay naisipan niyang gamitin ang natitira niyang talino at magpaupa ng mga kwarto sa bahay na iniwan ng kanyang mga magulang. Sa kabutihang palad ay may dumating na isang cute na babae na si Lily na naghahanap ng murang matuluyan. Habang naglalakad papunta sa bahay ay napansin ni Ren ang ilang kakaibang paniki na papalapit, at bigla na lang nag-transform si Lily bilang isang werewolf. Nagulat si Ren, iniisip na bangungot na ang nangyayari sa kanya. Biglang lumitaw ang isa pang babae na hinarap si Lily at nagsimula silang maglaban, hanggang sa tumalon ito sa ere at lumutang, at namangha si Ren nang makita ang misteryosong babae na may pulang pakpak na parang sa paniki, at nag-isip kung anong klaseng kababalaghan ang nangyayari. Mabilis na lumapit ang vampire at sinabihan siyang tumakbo para iligtas ang sarili. Wala ng bawang o banal na tubig at basta binato lang ni Lily ng ladrilyo ang kalaban, at gumana naman dahil bumalik ito sa normal na anyo, at pagkatapos ay pumunta sila sa bahay, kumain at natulog at inulit ang cycle. Pero sa pagkakataong ito ay pinasok ng vampire ang bahay at pinilit siya nitong tumakbo palayo kay Lily. Sa maling akala na dinukot siya nito ay muli silang naglaban at pumagitna si Ren para hindi na masira ang bahay niya. Ipinakilala ng vampire ang sarili bilang si Vivian at ipinaliwanag na hindi na siya makakatira sa abandonadong sementeryo at gusto niyang umupa sa bahay ni Ren. Dahil kailangan niya ng pera ay pumayag siya kahit kita niya ang mga pangil ng babae mula sa simula. Biglang nakatanggap si Ren ng tawag mula sa hindi kilalang numero para sa isang job interview, at pagdating niya sa lugar, nakita niya ang isang lumulutang na portal papunta sa ibang dimensyon. Nai-transport siya papasok, at doon niya nakilala ang tumawag sa kanya si Raven, at ipinaliwanag nitong isa siya sa mga Diyos na nagbabantay at nagpapanatili ng kapayapaan sa iba't ibang universo. Sinabi nitong magtatrabaho siya sa isang kumpanyang tinatawag na Space, at ang trabaho niya ay protektahan ang mga misteryosong nilalang tulad ni Lily at Vivian na tina-target ng mga Demon Hunters, isang organisasyon na gustong lipulin ang lahat ng lahi sa iba't ibang universo. Sa madaling salita ay trabaho niya ang tiyaking ligtas at masaya ang kanyang mga tenant, at kapag tinanggihan niya ang alok, mawawala ang kanyang alaala at mawawala ang kanyang mga tenant. Pero dahil may sahod na 20k kada buwan ay agad niya itong tinanggap. Pag-uwi niya ay natulog siya at napunta sa isang kakaibang panaginip, at doon, inatake siya ng grupo ng mga lobo, pero nakatakas siya sa tulong ni Lily at nagising, at sa una ay akala niya normal lang na bangungot iyon, pero napansin niya ang balahibo ng lobo sa kamay niya na tila nagpapalakas sa kanyang katawan. Sinabi ni Vivian na wala itong madilim na mahika at pinasinghot kay Lily para malaman kung galing ito sa kamag-anak niya at amoy ni Lily, pero nauwi lang ito sa pagtawag ulit sa kanya bilang aso na ikinainis niya, at lumabas ang mga pakpak ni Vivian at sa kanyang mala celestial na anyo, gumawa siya ng 2 amulet para pagpilian ni Ren, at sinasabing mga pilak ito na nakuha niya mula sa isang nayon sa Egypt ilang siglo na ang nakalipas. Ipinakita pa niya ang iba't ibang gamit na nahanap o napanalunan niya noon, at tinanong ni Ren kung meron bang isa sa mga iyon na kayang pigilan ang kapangyarihan ng kanyang blood sac, pero tinawag lang ni Lily na puro basura ang mga iyon. Pagkatapos sermonan ni Vivian si Lily ay kinagat niya ang kanyang daliri at gumuhit ng linya gamit ang dugo sa kamay ni Ren, pero agad itong nawala at sinubukan niya ulit, at nang mabigo na naman, gumamit siya ng mas direktang paraan na sa halip ay nagpahimbing kay Lily. Napagpasyahan ni Vivian na walang epekto ang kanyang blood magic kay Ren, at habang iniisip nila kung dahil ba ito sa bago niyang trabaho, biglang nakatanggap si Ren ng tawag mula sa kanyang boss na may ipapagawa sa kanya kinabukasan. Kinabukasan ay dumating si Ren sa isang marangyang mansion na isang lugar na sa hirap ng kanyang kalagayan ay parang imposibleng marating para makipagkita kay Raven, pero agad nawala ang excitement niya nang walang sumasalubong sa gate at biglang lumitaw si Raven na parang naka-cosplay mula sa Animal Crossing.
Ipinaliwanag na ang napakalaking espada na inaabangan niya ay ginagamit lang para magputol ng malalaking sanga ng puno. Dagdag pa nito na maging mabait na lang siya at pumasok muna sa loob, at pagpasok ni Raven ay nagsimula itong magkwento tungkol sa isang terminal body na patok daw sa mga babae at inilapag ito sa mesa. Nang hawakan ni Ren ay biglang lumiwanag ang device at ipinaliwanag ni Raven na kaya niya itong kontrolin gamit ang kanyang isipan. Sinubukan niya ito at biglang nagbukas ang isang emergency panel at may isang babaeng boses na nagsabi na magagamit niya ito kapag nagkaproblema. Pero nagpanik si Ren dahil isa lang daw siyang mabait na tao, mabait lang pero hindi naman gentleman, kaya't huwag asahan na pupunta siya sa mga mapanganib na misyon. Sinabi ni Raven na huwag siyang mag-alala dahil teknikal na at immortal na siya. Kapag namatay siya ay hahanap lang ang organisasyon ng bagong katawan para lalagyan ng kaluluwa niya. Pagkatapos noon ay pinalabas na siya ni Raven at halos nakalimutan pang sabihin ang tungkol sa misyon bago siya basta na lang ibinabato rito. Bago iyon ay dinala muna siya sa Enhancement Center para ayusin ang kanyang katawan at ipinakita ni Raven ang isang silid na parang gamit sa medieval torture. Nagtanong si Ren kung ligtas ba iyon at tumangging pumasok, kaya't sinabi ni Raven na magpakalalaki siya, saka siya tinadyakan papasok at isinara iyon na parang seryoso talaga siya. Nagpanik si Ren sa loob at nagbanta na kakasuhan niya ito, pero binaliwala lang ni Raven at pinindot ang mga button na nagpapaikot sa coffin na parang sumpang Beyblade hanggang tamaan ito ng kidlat at tuluyang maglaho. Habang sumisigaw si Ren ay nagtataka si Raven kung maling setting ba ang napindot niya. Napunta si Ren sa isang madilim na parang na may dalawang kumikislap na buwan, at habang naglalakad sa malamig na hangin, nagduda siya kung gumana ba ang enhancement at lumabas mula sa bulsa niya ang terminal at ipinaliwanag na aksidente siyang napili ni Raven para sa bersyong ginawa para sa mga batang may special needs. Nakiusap si Ren na paiinitin siya, pero sinabi ng terminal na hindi ito alila at ang kaya lang nitong ibigay ay mainit na impormasyon. Pagpasok nila sa isang kuweba ay ipinaliwanag ng terminal na nasa isang parallel na mundo siya at wala ng oras para magpaliwanag pa. Sinabi nitong tatlong bagay lang ang dapat tandaan, at una, kapag namatay siya rito ay mamamatay siya talaga. Pangalawa ay huwag na huwag niyang questionin ang mga kakaibang bagay na makikita niya, at pangatlo, hindi siya isang ligaw na aso kaya mas gusto nitong manatili sa bulsa. Sinabi ni Ren sa lumulutang na parang peking Roomba na tumahimik dahil may nararamdaman siyang kakaiba sa paligid. Lumabas ang dalawang lobo at nagsimulang lumapit at binalaan siya ng terminal na huwag tumakbo dahil hindi siya makakatakas. Bigla silang umatake pero tinamaan ni Ren ang una sa swerte, at ang iba pa ay nataboy ng isang barrier na bumabalot sa buong katawan niya at pumalakpak ang terminal para kay Ren matapos matuklasan ang Radiant Shield, na kusang nag-a-activate kapag tinamaan siya. Pero natigil agad ang sunod-sunod niyang panalo nang magsimulang umaalulong ang mga lobo para tawagin ang buong tropa. Tumakbo si Ren ng mabilis at nauwi sa ilalim ng isang malaking itim na lobo na muntik nang baliin ang kanyang leeg kung hindi lang siya muling nailigtas ng shield. Ibinaba ng Alpha Wolf ang ulo nito at nagtanong kung anong klaseng tao ang nakakaligtas sa ganoong atake, gayong nabali ang pangil nito kahit iba ang katawan kumpara sa ibang aso at medyo parang si Lily kapag nagyayabang at nagkunwaring simpleng manlalakbay si Ren. Pero agad siyang tinawag na sinungaling ng Alpha dahil wala namang pamayanan ng tao malapit sa teritoryo nito. Kahit ganoon ay nagkaroon pa rin ng kaunting pag-asa si Ren nang marinig na may mga tao rito, pero agad din itong nawala nang ipatawag ng Alpha ang buong kawan at pati mga anak na lobo na para kainin siya ng buhay. Nagsimulang magreklamo ang mga bata na sobrang payat niya na ikinainis ng Alpha. Pero sumabat si Ren na mag-relax lang sila dahil may kilala siyang mahusay na dentista kung dadalhin lang siya ng Alpha sa pinakamalapit na nayon. Sa biyahe ay tinanong ni Ren ang Alpha tungkol sa mundo nito at mabilis niyang nalaman na kahit saang dimensyon, gahaman pa rin ang mga tao, at pagdating nila ay tinupad ni Ren ang kanyang pangako at pumasok sa isang abandonadong kubo. Sa loob ay sinubukan niyang gamitin ang terminal bilang flashlight pero nainis ito at hinatak siya hanggang bumagsak siya. Sa sahig ay nadama ng kamay niya ang isang kakaibang bagay kaya nakiusap siyang tigilan na ng terminal ang pagiging suplado at buksan muli ang ilaw. Doon nagsimulang umaalog ang lupa at isang misteryosong aura ang bumabalot sa kanila at isang sinag ang biglang tumama sa langit. Binura ang kahit anong tamaan nito na parang hindi ito kailanman umiral. Samantala ay inaalagaan ni Lily ang isang gaskosan na tuta pero matapos siyang bumahing at tumakbo ang aso na parang may radiation siya, hinabol niya ito at nabangga niya ang isang matangkad at matipuno na lalaki na hindi man lang gumalaw ang lalaki at nagpatuloy lang sa paglakad.
na ikinagulat ni Lily kung paano ito hindi natitinag kahit malakas ang bangga. Umuwi siya kasama ang tuta at nadatnan si Vivian na nasa isang nakakahinala dahil ito'y malapit sa vacuum cleaner. Nagkunwari si Vivian na walang nangyari at agad binago ang usapan at sinasabi na may nakita siyang perpektong lugar para kay Lily na isang doghouse na katabi ng isang palaboy. Balik sa enhancement center ay bumalik si Ren at sinalubong lang ng casual ni Raven na tinanong kung kumusta ang naging misyon. Binanggit niya ang tungkol sa shield at nagreklamo na sana binigyan siya ng mas astig na kapangyarihan na mas kapaki-pakinabang. Ipinaliwanag ni Raven na kailangan ng oras bago tuluyang maabsorb ng kanyang katawan ang mga upgrades para makita niya ang totoong epekto. Sinabi rin niya na ang panaginip na mundo na napuntahan ni Ren ay parang parallel universe na karamihan sa mga tao ay hindi basta-basta mapupuntahan. Nagtaka si Ren dahil ilang beses na siyang nakapunta roon sa kanyang pagtulog at iniabot kay Raven ang isang piraso ng balahibo na dinala niya pabalik at sa huli, pinaalis siya ni Raven sa mansion at sinabihan na huwag masyadong mag-isip dahil kailangan niyang mag-focus sa susunod na misyon niya sa Europe. Habang palabas na si Ren dala ang tiket ay sinunog ni Raven ang balahibo gamit ang mahika bilang senyales na may bagay mula sa ibang mundo na nakapasok sa kanila. Sa parehong oras ay isang lalaking may berdeng buhok na mukhang demon hunter ang naghandaring lumipad papuntang Europe. Sa eroplano ay tinanong ni Vivian si Ren tungkol sa target at nalaman niyang ang tanging alam nito ay kailangan nilang hanapin ang isang tao sa lugar na tinatawag na Yorkford. Sumilip si Vivian sa bintana at nagulat na mas mataas pa ang lipad ng eroplano kaysa kay Snoop Dogg, at ibinahagi na iyon ang unang beses niyang sumakay ng eroplano dahil kaya naman niyang lumipad kahit saan niya gusto. Tinutuligsa siya ni Lily at sinabing ibig lang sabihin nun ay isa siyang dukhang hindi kayang bumili ng tiket at paglapag nila. Napansin ni Vivian na ibang-iba na ang hitsura ng lugar kumpara sa naaalala niya at sabi ni Lily ay pagod na siya at gusto niyang sumakay ng taxi. Binanggit ni Ren na wala na siyang dagdag na pera at umaasa na malapit lang ang hotel, kaya nagyabang si Vivian na magaling siya sa English at kaya niyang magtanong ng direksyon pero maya-maya lang, napagtanto niyang walang nakakaintindi sa kakaibang salita niya mula pa noong ilang siglo na ang nakaraan. Nakaisip siya ng ideya at iginiit kay Lily na amuyin ang sulat at nang mabanggit niya na may masarap na pagkain ang hotel, biglang nawala ang pagod ni Lily na parang uminom siya ng 5 Red Bull at tumakbo agad at pagdating sa hotel, nagbitaw ng sobrang tuwa ang dalawang babae na parang unang beses nakakita ng bumbilya. Hindi makapaniwala si Ren habang nilalamon ni Lily ang pagkain na parang batang ilang araw nang hindi kumakain, at si Vivian naman ay parang baliw na idinidikit ang mukha sa unang dahilan para mabaliw na rin si Ren sa inis. Maya-maya ay humingi ng paumanhin ang dalawang pasaway at binuksan ni Ren ang mapa para maghanap ng bakas. Tumawag si Raven at tinanong kung bakit hindi pa siya kumikilos at nakadikit pa rin sa couch at sabi ni Ren, nasa Chinese ang mapa at wala siyang oras para doon at sumang-ayon ang sarkastikong babae at na-update ang terminal para sa real-time translation. Tuwang-tuwa si Lily at tinanong kung kaya ring isalin ng terminal ang Wolfspeak na halos ikabaliw ng aparato. Sumasabat si Ren at sinabing gutom lang siguro ang ibig sabihin ni Lily dahil iyon lang ang alam ng gutom na pasaway na iyon. Pagkatapos ay nagutom na rin sila at pumunta sa dining hall kung saan nilamon ni Lily ang pagkain na parang huling araw na niya sa mundo. Napansin ng paniki ni Vivian na may mga estatwa sa pasilyo na may nakadikit na mahiwagang sticker sa puwitan, kaya binalaan niya ang grupo na umalis bago maging delikado ang sitwasyon. Pero isang kintab na estranghero ang nagsabi sa kanya na umupo at ipinakilala ang sarili bilang si Nangang mula China. Tinanong ni Ren kung may alam ito tungkol sa Yorkford at nalaman niyang pupunta rin siya roon, kahit naiwasan ito ng mga turista dahil isa itong ghost town na may isinumpang kastilyo. Nang gabing iyon ay napagtanto ni Ren na wala pa rin silang alam sa target nang dumating si Vivian na may seryosong mukha at ipinaliwanag na nararamdaman niya ang presensya ng Demon Hunter. Kinumpirma ng pakiramdam niya na puno ng mahikang spell ang hotel at sinabing malamang ay iyon ang lalaking mula China. Bagay na nagpaalala kay Ren kung Trump supporter ba ito. Pero biglang lumitaw ang lalaki at simpleng bumati ng hi bago aminin na isa nga siyang Demon Hunter. Muling ipinakilala ni Nangang ang sarili bilang isang Demon Hunter entrepreneur kaso agad siyang tinawag na peke ni Vivian. Nanatili siyang seryoso na lalo lang nagpatawa kay Vivian at binati siya ng sweet dreams habang sinusubukan na mag-teleport sa harap niya bilang patunay pero nadapa at muntik nang mamatay sa kahihiyan. Sinabi niya sa grupo na mahirap na ngayong sumikat ang maliliit na pangalan tulad niya kaya't ine-endorso niya ang sarili kapag may pagkakataon.
sabay gamit ng incantation para magpasikat kay Vivian at kaagad naman niyang napansin na hindi ordinaryong tao si Ren at ang mga kasama nito. Habang nagmamaang-maangan si Ren, tinawag siya ni Nangang na nagsisinungaling dahil alam niyang hindi batid ng mga normal na tao ang tungkol sa mga demon hunter at sa huli, inamin ni Vivian na alam nila ang daan kaya tinalok ni Nangang na samahan ang magandang vampire papunta sa Yorkford. Nagtaka si Ren kung bakit agad siyang nagtitiwala rito pero paliwanag ni Vivian ay estratehiya lang iyon dahil mas mabuting lapitan ang kaaway kung may kaugnayan ito sa kanilang target. Sa tren papuntang Yorkford ay nainis si Vivian sa katabing si Lily na maingay, at nag-away na parang mga batang babae. Hindi pinansin ni Ren ang mga makukulit at nagtanong kay Nangang tungkol sa kababalaghan, pero wala rin itong masyadong impormasyon at doon sa onboard TV ay lumabas ang panayam sa isang pandak na Frankenstein tungkol sa nakita niya. Pabulong pa nitong ikinwento na may asol na apoy na umiikot sa kastilyo, pinatindi pa niya ang drama ng takot at sinabi ng reporter na nagbibigay ng pabuya ang gobyerno sa sinumang makakalutas ng misteryo, na nagpakislap sa mga mata ni Vivian. Biglang pumasok si Big Chungus, Indian grandpa at isang blondang babae na may masama na aura at nainis ang malaking lalaki nang matamaan ng paa niya ang briefcase ni Nangang, kaya inilipat ito ni Lily ng madali at nagyabang ang lalaking Chino na may makapangyarihang sandata sa loob nito. Binigyan ni Vivian ng vibe check si Nangang at iginiit na ang totoong demon hunter ay hindi umaasa sa mga sandata. Ibig sabihin ay mahina siya sa trabaho niya at pagdating nila sa Yorkford, sinalubong sila ng matabang lalaking gastosan mula sa TV na humingi ng paumanhin dahil wala ng bakanteng kwarto. Pero agad niyang sinabi na handa siyang gumawa ng bakante para sa mga magagandang babae, sabay bigay ng manyakis ng ngiti na parang bagay sa isang wanted poster at matapos maghintay sandali, iniabot ng pangit na may-ari ng ang mga susi. Binuhat ni Vivian si Lily paakyat na kahit natulog ito habang nakatayo at syempre nagkaroon ng kaunting kaguluhan, kinuha naman ni Nangang ang isa pang susi para sa kwartong pagsasalo nila ni Ren, habang tinatanong sila ng may-ari kung balak nilang pumunta sa kastilyo para sa ghost events. Sinubukan ni Ren na umiwas sa usapan pero biglang sumasabat si Nangang na parang siraulo. Ipinagmamalaki na isa siyang propesyonal na demon hunter mula China at nandito para burahin lahat ng masamang espiritu sa kastilyo. Binanggit ng matanda na may narinig na siyang tungkol sa mga Chinese necromancer noon pero mabilis itong itinanggi ni Nangang at sinabing pangalawang klase lang ang mga iyon. Humingi ng paumanhin ang matanda at ipinakilala ang sarili bilang si Angus na may-ari ng hotel, samantala ay nahihirapan pa rin si Vivian sa pagbuhat kay Lily na kalahating tulog at hindi nagpapadali sa trabaho niya. Humiling si Nangang sa matanda ng mas pribadong lugar para mag-usap at ng mapa, pero sinabi ni Angus na wala nito at nagsimulang magpaliwanag at aniya, ang tinatawag ngayong Ghost Castle ay dating kilala bilang Yorkford Castle ilang siglo na ang nakalipas. Sinubukan niyang takutin sila sa pamamagitan ng lumang kwento na matapos ang isang rebelyon, isang grupo ng sundalo ang natrap sa mga lagusan at naging mga multo na ngayon ay nanghuhuli ng mga naghahanap ng kayamanan bilang paghihiganti. Ikiniwento pa niya na ang unang Panginoon ng Kastilyo ay isang kilalang treasure hunter na nakapandar ng napakaraming yaman, kaya nagtayo ito ng napakaraming lagusan at patibong na parang sa mga pyramid ng Egypt at mayroon itong 3 anak, pero matapos siyang mamatay ang panganay ang nagmana ng trono at ng kayamanan na dahilan para mag-alsa ang 2 pa niyang kapatid. Naging parang digmaan ang buong lungsod at gumuho ang kastilyo, kasabay ng pagkamatay ng 3 magkakapatid sa loob nito at matapos marinig ang kwento, lumapit si Ren kay Vivian at ibinalita ito sa kanya na parang asawa na nagulat sa misis. Ibinunyag ni Vivian na nakadetect nga ng mga bakas ng amoy ng multo ang mga paniki niyang pinapapunta sa kastilyo. Tugma sa kwento ng matanda pero matapos pagdugtong-dugtungin ang mga detalye ay napansin niyang nasa ilalim ng lupa ang mga multo samantalang sa ibabaw nagaganap ang ghost events, kaya malamang ay hindi sila magkaugnay. Sa halip ay pinaghihinalaan niyang may kinalaman ito sa bagong nangungupahan na dapat nilang hanapin. Pagbalik ni Ren sa kwartong kasama si Nangang ay nadatnan niyang mahigpit nitong yakap ang isang litrato at lumalabas na may kapatid pala itong babae na mahal niya, pero hindi na niya nakita mula nang maging demon hunter siya para maprotektahan ito sa delikadong trabaho niya. Natarante si Ren sa ideya na matutulog siya sa tabi ng tao na iyon, pero parang walang pakialam si Nangang na agad umasta na parang natutulog na sa sirang sleeping bag at lalong lumala ang kaba ni Ren nang biglang mawalan ng kuryente, pero kalmado lang si Nangang at sinabing normal lang iyon sa hotel.
Nag-alok pa itong magsalo sila sa sleeping bag pero mabilis itong tinanggihan ni Ren at samantala, inihatid ni Angus ang isang grupo ng 3 papuntang kastilyo kapalit ng €50 bawat isa at nagreklamo ang grupo na nagkasundo sila sa €35, kaya matapos ang kaunting pagtatalo na pagkasundoan nila ang €45. Habang umaalis ang van ay palihim na sumilip mula sa bintana si Nangang at ngumiti habang minamanmanan ang mga ito gamit ang binocular telescope. Pagbalik sa kwarto ay medyo antok na si Ren nang biglang bumukas ang bintana at tumalon papasok si Vivian, na ikinagulat niya. Sinabi ni Vivian na umalis na si Nangang kasama ang parehong 3 tao na nakita nila sa tren, nag-aalala silang baka saktan ng grupo ang kanilang tenant, kaya mabilis nilang kinuha kaso antok pa rin si Lily at dali-daling sumunod. Samantala ay ginagawa ng matandang si Angus ang lahat para takutin ang 3 habang si Nangang naman ay libre lang na sumasakay sa ibabaw ng sasakyan nila. Biglang lumabas mula sa isa sa mga bag ng grupo ang isang ahas na ikinatarante ng Demon Hunter dahil natakot siya sa mga insekto at katulad na nilalang, natarante rin ang 3 sa ingay pero inisip ni Angus na baka multo ang umuungol. Balik sa ating bida ay lumilipad si Vivian ng mataas habang karga si Ren, sinusundan ang kanilang kaibigang werewolf na sinusubaybayan ang amoy ni Nangang at binanggit ni Vivian na nakahanap ang kanyang mga alaga ng shortcut para makahabol sila. Biglang napansin ni Ren na parang lumakas ang kanyang paningin at nakita niyang nakatulog si Lily habang tumatakbo, saka bumagsak ng ulo muna sa lupa at lumapag silang dalawa para tingnan ang kalagayan ni Lily. At mabuti na lang ang pagkabagsak nito ay nagbunyag ng shortcut papunta sa kastilyo. Medyo mahirap ang shortcut na iyon na puno ng patibong at balakid, pero nakalampas naman sila ng walang sugat at pagkalabas ay sinabi ni Vivian na kailangan nilang maging alerto dahil wala silang ideya kung ano ang naghihintay sa unahan. Sa kabutihang palad ay nakahabol sila sa grupo at pati nakakita pa ng ilang exorcist sa paligid. Nang tanungin ni Lily kung malapit na ba sila sa bagong tenant at tinanong ni Ren ang terminal pero sinabi lang nito na maghanap sila mag-isa, sinubukan niyang tanungin ulit pero nagkunwari itong walang naririnig. Maya-maya ay napansin nila si Nangang na talon ng talon na parang eksperto at minungkahi ni Vivian na iwasan na lang muna ito at huwag makisali. Nang humingi ng paumanhin si Ren sa terminal ay saka lang ito sumagot at kinumpirma na malapit na sila. Nang dumating ang grupo kasama ang mga exorcist at nagkunwari sina Vivian at Lily na parang mga multo at tinatakot ng husto ang mga ito, tumulong pa ang terminal sa pagpapalayas sa kanila at pagkatapos ay inutusan ni Vivian si Lily na alisin ang batong nakaharang sa pasukan, pero puro gulo lang ang nakita nila sa loob. Sa tulong ni Vivian ay nakita nila ang sinaunang teksto at pinapatranslate ito ni Ren sa terminal. Naglalaman ito ng isang palaisipan na ginamit ni Lily para matuklasan ni Vivian ang isang nakatago na hagdanan na posibleng magdala sa kanilang hinahanap na lieutenant. Habang bumababa sila sa madilim na dungeon ay nagtapos ang hagdan sa isang napakalaking sistema ng lagusan sa ilalim ng lupa na masyadong malaki, na tila pinapatunayan ang mga tsismis tungkol sa isang malupit na digmaan dito noon. Biglang nakasagap ng amoy si Lily at inutusan ang dalawa na sumunod sa kanya. Samantala sa ibabaw ay nakaramdam ng kakaibang amoy si Nangang sa ilalim ng isang malaking bato, ginamit niya ang gravity ward para buhatin ito at nakakita ng lihim na daan at saka agad tumalon dito bago niya binalik ang bato gamit ang sarili niyang gravity magic. Sa kabilang banda ay umupo lang ang 2 babae at nag-relax na parang picnic lang at nang tumanggi si Vivian sa pagkain, tinawag siya ni Lily na parang lola na natatakot matanggal ang pustiso at bago pa sila mag-away, sumasabat si Ren at sinabing para sa kanya pareho silang magagandang dalagita. Biglang may kakaibang tunog na umalangaw mula sa lagusan at dahan-dahan silang lumapit at iniisip na baka iyon na ang bagong tenant. Akala ni Vivian ay malapit na sila sa simbahan at nang lumiko sila sa kanto ay nakita nila ang isang matandang lalaki na mukhang araw-araw umiinom ng pinagliguan ni Pocky. Bago pa makapag-ingay si Lily at mabisto sila ay tinatakpan agad ni Vivian ang bibig niya at ginamit ang kapangyarihan para gawing parang usok ang kanilang anyo, na nagmukha silang mga multo at habang nag-iisip ng plano ang dalawa, palihim na lumapit si Lily sa matanda na parang magpapabagsak ng kalaban sa stealth mission at tinikilan ito ng todo. Sumunod ay binubuli naman ito ni Ren hanggang sa umamin ang matanda na gusto lang niyang magkapera para pasayahin ang asawa niyang iniwan siya at dinala ang mga anak. Habang unti-unting nawawala ang usok ni Vivian ay inutusan ni Ren na maglahon na ito bago siya magalit.
Pagkaalis ng matanda ay itinuro ni Lily ang mga guhit sa pader na kinilala ni Vivian bilang sinaunang mga ron na nagbababala na nakaselyo roon ang espiritu ng isang masamang nilalang, at kapag ginigising ito ay mag-aalerto sa libu-libong multo na nagbabantay. Ipinatong ni Vivian ang kamay sa pader na biglang nagliwanag ng nakakatakot kasabay ng pagbagsak ng mga palaso mula sa itaas. Pinrotektahan ni Ren ang dalawang babae habang binasag ni Lily ang isang pinto sa gilid. Samantala ay gumagapang si Nangang sa isang walang katapusang lagusan ng may lumitaw na cute na daga sa harap niya, na ikinagulat niya ng husto hanggang sa sumabog siya na parang creeper. Habang naglalakad ay napansin ni Ren na nasa gitna sila ng isang tipikal na bitag ng gumugulong na bato, kaya pumupwesto silang tatlo sa gilid ng pader para makalusot pero biglang tumatahol ang eng-eng na aso girl at hinabol ang gumugulong na bato na parang laro ng fetch. Dahil dito ay nabuksan ang isang patibong na butas at buti na lang, dumampot agad si Vivian at nailigtas siya bago maging latang-lata ang katawan niya at dumating si Nangang sa pader na mayroon at ngumisi ng parang tanga, iniisip na kaya niyang basahin ito sa Chinese na hinawakan niya ito pero agad siyang tinadtad ng mga palaso. Nang makalapag ang mga babae ay bumagsak si Ren sa kanila na parang dambuhalang truck at pinapatag sila, pero agad nilang nakalimutan iyon nang makita ang napakaraming nakatayong kayamanan na nakatambak at pinigilan sila ni Ren bago sila tumalon sa hukay na puno ng matutulis na bakal, at napansin niyang isa lang pala itong patibong para sa mga sakim. Habang nagpapatuloy ay natapakan ni Ren ang isa pang patibong na nagpapasara sa mga pader para durugan sila, nang subukang gamitin ni Lily at Vivian ang kanilang kapangyarihan, nang hina sila at napagtanto na nakasil ang kanilang mga abilidad. Nagreklamo si Lily na hindi man lang siya nakatikim ng pancake bago siya maging pancake at sinabi ni Vivian kay Ren na tumakbo na, pero kalmado lang si Ren at kumilos na parang ultra instinct kahit 1% lang ng lakas niya dahilan para mamangha ang dalawang babae. Samantala ay dumating si Nangang sa lugar ng gumugulong na bato at gumamit ng diskarte at dumidikit siya sa pader, pero biglang umakyat siya sa slope at iniisip na may kayamanan sa dulo, hanggang sa mahulog siya sa isang butas na diretso sa isang malaking lawa. Samantala ay nagpa siya si Ren at ang mga babae na magpahinga muna, pero muntik nang maihi si Ren nang biglang lumitaw ang isang ghost knight at sinundan sila ng buong tropa nito. Sinuntok ni Lily ang unang knight at kinuha ang gintong espada nito habang sinelyuhan naman ni Vivian ang daan sa likuran nila. Pagpasok nila sa susunod na silid ay napansin ni Lily ang nakaukit sa talim ng espada ay nanigas si Vivian nang mabasa ito, hindi pala multo ang nakakulong dito kundi isang mahiwagang bato na kayang magpatawag ng mga demonyo mula sa purgatorio. Tinanong ni Lily kung bakit hindi na lang nila wasakin ang bato pero ipinaliwanag ni Vivian na hindi ganoon kadali dahil may selyo ito, kapag nasira ang selyo ay maaaring lumabas ang isang napakadelikadong nilalang na magdadala ng kaguluhan sa buong mundo. Tinanong ni Ren kung ang tinutukoy ba ay yung higanteng kumikislap na kristal na lumulutang sa itaas nila. Samantala ay handa nang sumuko si Nangang sa buhay hanggang sa maramdaman niya ang napakalakas na alon ng mahika na biglang nagbigay sa kanya ng dahilan para mabuhay. Si Ren naman ay nagsisimula ng mawalan ng pag-asa at nakiusap sa terminal na tawagan ang boss niya para sa backup, pero sagot ng napipikon na bot ay mas gusto pa niyang panoorin si Ren na mahirapan. Habang nangyayari iyon ay naipit si Nangang sa isang dead end at gaya ng isang henyo ay pinasabog niya ito. Ang pagsabog ay nakatama sa isa sa mga suporta ng kristal at nag-trigger ng isang sobrang tanga na bitag, naglabas ng maraming ghost knights papasok sa silid. Nang maipit na ang tatlo sa sulok ng mga bantay ay bumuhos ang mga palaso mula sa itaas dumating ang tinatawag na profesional na demon hunter para sa isang dramatic na pagsasagip. Nakita sila ni Nangang at nagtaka kung paano sila nakarating doon pero wala na siyang oras para magtanong. Tumalon siya na parang may pakpak pero bumagsak lang sa gitna ng gulo at nabalian pa ng ngipin. Tinagpan niya ang mga ghost soldiers gamit ang isang flashy technique at pinatigil ang mga ito gamit ang crossbow at namangha si Ren pero sabi ni Vivian, medyo kinalawang na ang galaw nito at bago pa sila makahinga ay napalibutan na naman sila. Ipinaliwanag ni Vivian na panatilihin ang depensa habang siya ay nag-iipon ng kanyang blood aura para sa isang malakas na atake. Sumugod si Lily sa mga multo at hinaharangan naman ni Ren gamit ang kanyang kalasag para bumili ng oras at si Nangang naman, ay naubusan na ng bala na naging bitag ng mga multo at nang papalapit na ang mga ito sa kanya, hinagis ni Lily ang isang malaking bato na tinamaan hindi lang ang mga multo kundi pati si profesional na demon hunter.
Habang malinis na ang paligid ay natapos na ni Vivian ang pag-ipon ng enerhiya at lumipad sa ere na nakabuka ang mga pakpak, ngunit bago pa niya mailabas ang malakas na atake ay biglang na-absorb ng kumikislap na pulang kristal ang enerhiya nito, nagsimulang magliwanag ang kristal at nagbukas ng daan sa kalangitan kung saan bumagsak ang maraming nilalang. Mula sa langit ay bumababa ang isang dambuhalang demonyo na parang final boss sa isang superhero show. Sinubukan na gisingin ni Ren si Nangong pero bigla silang sinunggaban ng halimaw at nadala sa malayo at inihulog sila nito sa isang lugar. Agad lumapit sina Vivian at Lily para tingnan kung humihinga pa si Ren. Nagdeklara si Vivian na ang kapangyarihan niya sa pagsipsip ng dugo ay kapantay ng demonyo. Tinawag niya ang isang madugong buwan sa langit pero imbes na palakasin ang kanilang werewolf tenant at biglang nahikab ito at natulog. Handa na sanang umatake si Vivian na ayon sa kanya ay minsan nang nagpabagsak sa isang Poseidon, pero biglang tinawag ng paulit-ulit ng demonyo ang landlord niya at nagising ang walang silbing terminal at sinabi ng malinaw na natagpuan na nila ang bagong tenant. Nagpakilala ang demonyo bilang si Yax at tinanong ni Vivian ang terminal kung glitch ba ito pero kinumpirma nitong galing sa Reikir ang signal. Nagpasalamat si Yax kay Nangong sa paggising sa kanya at sinubukan pang bumawi sa pamamagitan ng pag-ikot sa kanya gamit ang mga kuko, pero napalipad lang ito palayo. Pagkatapos ay hinarap niya ang bagong landlord at humingi ng kontrata at tumutol si Vivian, pero walang pag-alinlangan si Lily na pumayag at nakipagkamay na parang matagal na silang magkaibigan, binigyan pa niya ng palayaw ang demonyo na bigay na agad namang nagustuhan nito. Nang tanungin ni Ren ang terminal kung kailangan pa nilang mag-alala sa mga multo sa kastilyo, si Isax na mismo ang kumilos at pinuksa ang lahat gamit ang isang meteor attack at kasabay na gumuho ang buong kastilyo. Sa lahat ng pwedeng sabihin ng terminal ang nasabi lang nito ay kung gaano kamaginoo ang lieutenant. Sinubukan ni Vivian na tutulan ang pagtanggap sa demonyo pero nauwi rin sa pagpuri ng sabihin ni Big Guy na malakas ang mahika niya. Biglang narinig ni Ren ang mga reporter na papalapit at kinabahan na baka mag-viral online ang demonyo. Nag-alok si Isax na ayusin iyon sa pamamagitan ng pagsabog sa kanila gamit ulit ang meteor pero bago mangyari iyon, mabilis na nagtanong si Ren kung pwede na lang ba siyang mag-anyong tao at sa kabutihang palad ay nag-transform ito, pero ang hitsura ay parang isang magnanakaw ng kwintas sa isang crime show. Kinabukasan ay pumunta si Ren sa boss niya at agad nagreklamo tungkol sa halos ikinamatay niya sa lugar na pinadala siya. Walang reaksyon si Raven at imbes ay tinanong tungkol sa bagong tenant, ipinaliwanag ni Ren na hinahanapan ng solusyon ng lalaki ang lahat ng problema sa pamamagitan ng pagbato ng meteor at kumakain ng toyo na parang sponsor niya iyon. Nalaman din niya na bumagsak ang lalaki sa Earth sakay ng spaceship mga isang buwan na ang nakalipas, at yung magic stone na nakita nila ay isa lang palang random na portal at ipinaliwanag ni Raven na ang spaceship ng Big Guy ay naipit sa ibang dimensyon, at iyon ang totoong dahilan kung bakit siya pinapapunta doon. Nang tanungin ni Ren kung ano ang trabaho ni Isax bago ang lahat ng ito ay masayang ibinunyag ni Raven na isa itong demon tycoon na pumapalpak sa negosyo at naloko pa ng sarili niyang mga tao. Balik sa bahay ay nagawa pa ng Big Guy na kumilos ng maayos at lumabas para maghanap ng trabaho dahil kailangan niyang magbayad ng renta. Nagbitaw si Vivian ng sarkastikong komento na kahit ang mga demonyo ngayon ay marunong ng magayos ng buhay, pero agad siyang binara ni Lily at tinawag siyang tanga dahilan para magsimula ulit silang mag-away. Pagbalik ni Ren sa bahay ay pumunta siya sa bodega at nakita itong malinis na at nilinis lahat ni Vivian dahil plano niyang gawing bago niyang kwarto mula nang dumating ang malaking tenant. Ipinakita niya kay Ren ang isang plato na may kakaibang ukit na nakita niya habang naglilinis. Napansin niyang kakaiba ang sulat dito at nang makita ito ni Ren, agad niyang naalala na kamukha ito ng plato na nakita niya sa Dream Dimension. Yung akala niya'y nawala pero nakuha pala niya mula sa labada. Sa muling pagkakita nito ay umasa siyang maayos pa rin ang kalagayan ng Wolf King. Nang tanungin siya ni Vivian kung ano ang iniisip niya at sagot niya ay iniisip niya kung paano siya makakabalik sa kakaibang dream world na iyon, habang mas maigi niyang tinitingnan ang plato ay iginiit ni Vivian na baka hindi ito basta nagkataon, posibleng napuntahan na niya ang dream world na iyon noong bata pa siya. Sinimulan niyang basahin ang nakasulat ng seryoso ang mukha, pero agad din siyang tumigil at sinabing wala siyang naintindihan at biglang nakatanggap ng tawag si Ren at sinabing nahuli ng pulis si Isax at komento ni Vivian, oras na rin lang iyon lalo na't mukha na itong lumalakad na wanted poster. Kinabukasan parang zombie na naglakad si Ren papunta sa biglaang mission call ni Raven,
nang mapansin niya ang isang magandang dalaga na kumakanta sa parke ng walang lyrics. Binibiro siya ng terminal na baka palaboy lang iyon at kumikita sa kalsada at habang nakatitig si Ren sa ganda ng boses nito, ngumiti at kumaway ang babae sa kanya at kumaway siya pabalik pero biglang naalala na wala siyang dalang pera, kaya naglakad siyang paalis at nainis ang babae nang makita iyon. Pagdating sa mansyon ay nakita niya si Raven na parang relax lang habang sinasabi na ang susunod na target ay aksidenteng napadala sa isang planetang libo-libong ilaw taon ang layo, at siya ang kailangang pumunta para sunduin ito at reklamo ni Ren. Kailangan niya muna ng pahinga matapos ang gulo na pinagdaanan niya pero sinabihan siya ni Raven na magpakatatag. Ipinaliwanag niyang ita-transport si Ren sa Kuiper Space Station at mula roon ay sakay sila ng spacecraft papunta sa malayong exoplanet. Dagdag pa niya na karamihan ng planeta ay nababalot ng tubig kaya may makikilala siyang si Expert, na siya ring cute na babae sa parke na galit pa rin sa kanya dahil sa ginawa niya. Nadagdagan pa ang awkwardness ng ibunyag ni Raven na ito rin ang bago niyang lieutenant. Sa bahay ay ipinakilala ng babae ang sarili niya bilang traveler na si Huyo at bati sa kanya si Lily at nag-flex pa si Goodman ng kanyang malalaking itim na biceps habang casual na sinasabi na isa siyang demonyo, dahilan para tignan siya ni Woo na halatang nagulat. Tinanong ni Vivian ang lahi nito at ipinaliwanag ni Huyo na isa siyang siren pero lumaki siya sa lupa kaya may mga paa siya. Nakita ang gulat sa mukha ni Ren kaya't ipinaliwanag ni Vivian na ang mga siren ay bihirang mga nilalang sa dagat na pawang babae at kilala sa pag-akit ng kapareha gamit ang kanilang magandang boses. Matapos ang welcome feast ay inilahad ni Ren ang bagong misyon para hanapin ang panglimang tenant at ipinaliwanag niyang dalawa lang ang pwedeng sumama sa kanya. Tinanong ni Vivian kung saan sila pupunta dahil kabisado niya ang buong mundo, pero nagpanik nang marinig na sa kalawakan sila pupunta. Ipinagmamalaki naman ni Goodman na may karanasan siya sa outer space. Nagtantrum si Lily sa ideya na hindi siya makakasama pero bigla siyang inatake ng matinding sakit sa tiyan kahit halos wala siyang kinain, dahilan para isipin ni Ren na masama siyang isama. Kinabukasan ay nakatayo si Ren sa balcony habang kumakaway sina Vivian at Lily sa kanya at bago pa siya makapagsalita, bigla silang tina-transport ng terminal papunta sa kalawakan at napunta sila sa Kuiper Space Station, kung saan sinalubong sila ng isang cute na alien na babae na may berdeng buhok at nagsabing siya ang magiging gabay nila. Ipinaliwanag nitong may mga espesyal na zone ang istasyon para komportable ang iba't ibang lahi. Napansin naman ni Huyo na parang kasing empty ng kaluluwa niya ang istasyon at hindi pinansin ang biro niya. Pinaalahanan si Ren na mag-focus at ipinaalam na pupunta sila sa nakatalagang barko na pinapatakbo ng alien crew. Na-excite si Ren sa ideya na makakakita siya ng totoong aliens at pagdating nila sa spaceship, napanganga sila sa ganda nito na parang galing sa isang sci-fi movie at kahit ang mga alien crew ay mukhang medyo nakakatawa at sabi ng terminal, tigilan na ang pagtingin na parang mga American tourist at sumakay na. Pagpasok nila ay napansin ni Ren na wala ng ibang pasahero bukod sa kanila at habang pinapaliwanag ng terminal ang misyon, nagpakilala ang kapitan ng barko na isang lalaki na parang si Elon Musk na may fabulous na pink na buhok. Buong ipinagyayabang niya na sinabi na kahit napakalayo ng destinasyon nila ay mapapabilis daw ang biyahe dahil sa kanyang perpektong panga na nakakadagdag daw sa aerodynamics, kaya't isang araw lang ang biyahe at pagkasabi pa lang noon ay biglang yumanig ang barko na parang traktora at nang magbigay ng utos si Captain Musk, bigla itong bumulusok na parang torpedo. Habang nasa biyahe ay nagpalipod sila ng oras sa paglalaro ng barahan na sobrang dinodomina ni Goodman, kaya napaisip si Huyo kung ito ba talaga ang unang beses niya maglaro at nakatitig si Ren sa bintana at nagtataka kung bakit parang mabagal ang pakiramdam ng light speed travel, pero biglang muling nayayanig ang barko. Sabi ng kapitan na iyon daw ang tunog ng karibal niyang dumaan sa kanila, ipinahayag pa niya na oras na para patunayan na mas malaki at mas mabilis ang rocket niya. Isinalin agad ni Terminal ang sinabi nito at ipinaliwanag na gusto ni Captain Musk talunin ang kalaban na kumpanya ng transport sa isang karera. Hindi na pinansin si Ren at sinabi na kailangan pa niyang huminto sa daan. Binalaan sila ni Terminal na kapag hindi sila bumaba ngayon ay baka gumala lang sila sa kalawakan ng ilang taon bago marating ang target. Habang parang nagbabattle ng Beyblade ang dalawang barko ay nagmadali ang tatlo papunta sa pinakamalapit na escape shuttle. Tinanong ni Ren kung paano ito pagaganahin at nang isaksak niya ay agad na sumigaw ang bot na yari siya dahil hindi pwedeng mag-launch ang shuttle hanggat hindi nabubuksan ang hatch na tanging kapitan lang ang may access. Mukhang wala na siyang magagawa.
pero ngumisi si Goodman na parang matagal na niyang hinihintay ito. Sinabi niyang sanay na siyang mag-bench press ng truck at hindi siya banibigo ng malalaki niyang braso. Tumalon siya sa hatch at nag-transform at tinulak ito hanggang bumukas ng malaki at agad pinapaandar ni Terminal ang escape ship kahit nakasabit pa si Goodman sa taas, at bumagsak sila diretso sa target na planeta. Habang pababa ay biglang tumaas ang init at kalmadong sinabi ni Terminal na sira na ang preno. Natarante si Ren at Wuyo at habang si Goodman naman ay nakahiga lang sa bubong na parang nasa beach dahil built different nga siya. Nang pumasok sila sa atmosphere ay unti-unting lumamig pero hindi sapat para pigilan ang pagbagsak nila. Nakita ni Ren na palapit ng palapit ang karagatan hanggang sa bumagsak ang sira nilang barko sa alon. Ang huling nakita niya bago mawalan ng malay ay isang napakagandang sirena na lumalangoy papalapit sa kanya. Pagmulat niya ay nasa dream dimension na naman siya at ipinaliwanag ni Terminal na may spiritual instability, na dulot ng pagkalunod kaya't napunta siya roon at napagtanto ni Ren na kaya pala gumagana ang terminal sa parehong mundo. Nakarinig siya ng kakaibang tunog kaya lumabas siya ng cabin at nakita ang parehong wolf clan mula dati na inaatake at tinutulak ng mga pulang lobo. Bago sila masaktan ay sumugod si Ren at sinagip sila gamit ang kanyang kalasag. Sabi ng matandang lobo na ang pagtanggap ng awa ay kahihiyan sa tribo, pero nang tumanggi si Ren na umalis ay inamin ng matanda na nagpapasalamat siya, lalo na't wala na siyang silbi bilang pinuno mula nang mawalan siya ng mga ngipin. Paalala ng ibang lobo kay Ren na nangako siyang magdadala ng dentista, at tiniyak niyang tuparin niya iyon sa susunod at inilabas ni Ren ang plato na may sulat at tinanong ang matanda kung kilala niya ito. Sabi ng matanda ay parang sinaunang wika ito at bago pa siya magbahagi ng karunungang natutunan niya sa isang misteryosong guro na nagturo rin sa kanya maghagis ng frisbee, ay biglang nagising si Ren sa totoong mundo. Nandoon si Wuyo at casual na sinabi na muntik na siyang batuhin ng lightning ball ng demonyo para gisingin siya at syempre, natarante si Ren pero kalmadong sinabi ni Terminal na ayos lang basta kasama niya ito, tinawag siyang hopeless slapper bago ibinahagi ang resulta ng scan sa planeta. May dalawang lokasyon na posibleng pinagbabagsakan ng barko at doon din posibleng naroon ang susunod nilang tenant. Hindi na nag-aksaya ng oras ang tatlo at agad nagplano na halos hindi pinapansin ang bot na parang background lang. Samantala sa bahay ni Ren ay nag-aasaran pa rin ang dalawang tenant na naiwan, habang dalawang mukhang gangster na nakatayo sa bubong malapit doon ay lihim na pinag-uusapan ang isang bagay na mukhang magsisimula na. Balik sa malayong planeta ay nakarating na ang tatlo sa unang crash site ay pagtingin nila sa napakalaking wreckage. Sabi ni Ren na kung sa Earth ito bumagsak gaya ng plano at tiyak headline ito ng kalahating taon. Dahil sa lawak ng pinsala ay nag-alala si Wuyo na baka patay na ang tenant nila, pero kalmadong sinabi ni Mr. Demon na dapat suriin muna ng mabuti bago magdesisyon at matapos nilang siyasatin ang lugar at tanggalin ang natira sa barko, binanggit ni Isaacs na wala silang nakita ni Bangkay kaya't natitira na lang sa kanila ang pangalawang crash site. Sabi ng bot ay iyon daw ang may cargo cabin at ayon sa scan, posibleng naroon ang misteryosong tenant at tinanong ni Ren kung bakit may tao sa cargo bay at paliwanag ng terminal, mas mataas daw ang tsansa ng kaligtasan doon lalo na kung sobrang lakas ng taong nandoon. Pagdating nila sa pangalawang lokasyon kung saan nasa ilalim ng dagat ang bumagsak na barko, hindi nag-atubili si Wuyo at agad sumisid sa dagat na dahilan para magpanik si Ren, kalma namang sinabi ni Bot na nasa 5,000 metro ang lalim ng mga labi ng barko. Habang nagrereklamo si Ren ay inihagis ni Wuyo ang mga damit niya sa kanya at nag-transform bilang sirena. Ikinagulat ni Ren at nang mabanggit niya na sirena ito ay agad niyang nilinaw na isa lang iyon sa marami niyang anyo at dagdag pa niya, isa lang ang kaya niyang isama sa pagsisid at dahil si Ren ang may trabaho siya ang makakasama. Para mapabilis ay inihagis ni Big Guy si Ren sa dagat na parang bagahe, nasalo siya ni Wuyo sa kalagitnaan ng paglubog at nang bumubuka ang bibig ni Ren na akala niya'y malulunod na, napansin niyang nakakasingle pala siya dahil kontrolado ni Wuyo ang tubig sa paligid nila. Habang pababa ay may lumapit na parang shark kaya't agad nagbago ng anyo si Wuyo bilang pugita para takutin ito, sabay banggit na masakit talagang mangagat ang shark. Naguguluhan pa si Ren sa lahat ng nangyayari kaya tinanong niya kung kaya rin ba niyang maging pugita, pero sagot ni Wuyo kaya niyang maging halos kahit ano at sabay patunay sa pamamagitan ng pag-transform bilang mantis shrimp. Mabilis silang bumababa hanggang seabed at narating ang barko at binuksan ni Ren ang terminal para gawing flashlight na kahit ayaw nito, at nakita niya ang cargo at medyo sira ang panlabas pero buo pa ang loob.
Nagbago si Huyo bilang ahas dagat at pumulupot sa cargo para gawing harang sa kabinitiwan si Ren para makapasok, habang nagtatalo pa si Ren at terminal kung tatawagan ba si Raven dahil parang walang tao sa loob. Nakakita si Huyo ng kapsul na may itlog at mga gamit pambata. Dali-daling tinawagan ni Ren si Raven para ireklamo na baka lumipad na sa kalawakan ang tenant, pero biglang na-realize niya na yung akala niyang bola ay ang bagong tenant na hindi pa napipisa. Hindi sinasadyang nabitawan ni Huyo ang itlog na dahilan para kabahan silang lahat, pero buti na lang at ligtas ito na parang cellphone na hindi nababasag kahit ilang beses mahulog at nang tanungin ni Ren kung paano sila babalik, sinabi ni Raven na siya mismo ang maghahatid sa kanila at pinapaghintay sila sa wasteland. Habang naghihintay ay halatang naiinip na ang tatlo at hanggang sa biglang lumapag si Raven na binangga mismo ng kanyang spaceship si Ren, nakasalba lang si Huyo na mabilis na nakaiwas at galit na galit si Ren na muntik na raw siyang mamatay, pero binaligtad lang ni Raven ang sitwasyon at sinabing pag-aari na niya ang spaceship. Hindi makapaniwala si Ren na may ganito siyang sasakyan dahil sobrang kapos siya sa pera, pero agad din siyang naaliw at parang in love sa barko at nang tanungin niya ang pangalan at ipinagmalaki ni Raven na ang tawag dito ay most powerful hybrid turtle, na hindi masyadong nakapagpa-impress sa iba pero si Ren ay parang handa ng pakasalan ito. Ipinaliwanag pa ni Raven na ang itlog ay mula sa isang sirena mula sa ibang universo na naubos na at ito na lang ang natitirang buhay. Tiniyak niyang matibay ang itlog at mapipisa ng maayos maliban na lang kung maisipan ni Ren na gawing scrambled egg ito. Dagdag pa niya si Huyo ang perpektong mag-alaga dito dahil isa siyang sirena na nanggaling din sa itlog at sumakay na ang grupo sa barko para umuwi, pero dahil si Ren na ang bagong kapitan na walang kasiguraduhan kung ligtas silang makakarating. Pagbalik sa bahay ni Ren ay nag-teleport agad ang grupo at magpapahinga na sana, pero nadatnan nilang magulo ang lugar at naroon si Vivian na hinihila si Lily na nakatali at nang makakita ng pagkakataon, tumingin si Lily kay Ren na parang mabangis na hayop at biglang nilundag siya. Napansin ni Lily ang itlog pero hinaharangan siya ni Goodman para hindi ito gawing omelet, habang ipinaliwanag ni Vivian na nakatulog si Lily pagkatapos mag-dinner at bigla na lang siya sinunggaban ng walang dahilan. Sinabi ni Ren kay Terminal na i-teleport sila sa barko para makipagkita kay Raven. Pero tumanggi si Terminal dahil ayaw niyang isusugal ang barko kay Miss Wildmoth kaya't si Goodman ang umaksyon, gumamit siya ng demon magic at gumawa ng malaking itim na magic circle gamit ang barbecue sauce kahit kinakagat siya ni Lily sa ulo, dahilan para mamangha si Vivian sa galing niya. Pagkatapos na teleport sila sa mansyon ni Raven kung saan abala itong kumakain ng cup noodles parang Reyna, pero natigil ang pagkain ni Raven nang maramdaman niyang may paparating na gulo at binarapan niya si Ren, pero nagmakaawa ito na makinig at magsulat habang nagsisimula siyang magpaliwanag. Samantala si Lily ay ngumangat-ngat sa kanya parang gutom na rakon, hinawakan siya ni Raven sa batok at inutusan na tumingin sa kanyang mga mata at sabihin kung ano ang nakikita at buong kumpiyansa, sagot ni Lily na may masarap na noodles sa lips nito. Sinubukan ulit ni Raven at sa pagkakataong iyon nakita ni Lily ang isang pulang buwan sa ibabaw ng dagat kung saan natutunaw ang lahat ng mahal niya, dahil sa takot ay nag-beast mode si Lily pero isang simpleng pagpipitik lang sa noo ni Raven ay nawalan siya ng malay. Habang patuloy na kumakain ng noodles at iginiit ni Raven na posibleng dumadaan si Lily sa reversion, kung saan bumabalik siya sa anyong lobo bilang bahagi ng ebolusyon at karaniwan, taon ang tinatagal ng prosesong ito kaya nag-alala si Vivian at inisip kung may halong demon steroids ni Goodman ang kinain nila. Ipinaliwanag ni Raven na natural na tumutugon ang mga lobo sa liwanag ng buwan at naalala ni Ren ang pulang buwan sa Yorkford, dahil dito ay inutusan sila ni Raven na ilagay si Lily sa enhancement room at huwag sayangin ang oras niya na ilang oras matapos magising sa loob ng parang kabaong. Nagsorry si Lily sa pagpapakaba sa lahat pero agad ding nakipagtalo ulit kay Vivian habang ang iba ay masaya lang na okay na siya, sinabihan ni Ren ang iba na umuwi habang siya ay mag-uulat kay Raven. Sa opisina ay tinanong ni Raven kung ayos lang ang bagong buhay niya at sumagot si Ren ng oo, pero iginiit ni Raven na hindi pa tapos ang reversion ni Lily at pansamantala lang niya itong nasupil at nag-alala si Ren. Pero giit ni Raven na mas mabuti nang hayaan si Lily na mag-evolve sa susunod na full moon na mangyayari kinabukasan. Dagdag pa niya na siya ay abala kaya si Ren na ang bahala at hindi trabaho ni Raven na magbantay ng mga tenant niya. Kinabukasan ay binili ni Ren ang lahat ng gamit sa listahan para sa kampong sa bundok, at hindi niya napansin na nadaanan niya ang isang lalaking mukhang yakuza na nakamasid sa kanya.
Pag-uwi niya ay nadatnan niyang nagluluto si Vivian ng tila lason na parang mula sa isang mangkukulam sa Scooby-Doo. Sabi nito na iyon ang espesyal na recipe ng pamilya nila na may sikreto at 11 herbs and spices. Habang patuloy ang paghahanda ay abala si Lily sa pagkain ng maanghang na potato sticks, habang ang iba ay naglalaro hanggang sa mapagod at isa-isang makatulog. Maya-maya, mag-isa nang umupo si Lily sa ilalim ng buwan at biglang umuungol ng malakas, na nagpabangon kay Ren at tinawag siya ng ilang beses at sumagot si Lily ng masungit, kaya kinuha ni Goodman ang barbecue sauce at sinabihan ang lahat na manatili sa loob ng kanyang magic barrier. Matapos ang malakas na hangin na yumanig sa paligid ay natapos ang ebolusyon ni Lily at pagkaalis ng alikabok, natulala ang lahat nang makita ang isang napakalaking cute na Siberian Husky sa halip na mabangis na lobo. Nakatitig sa mga kaakit-akit nitong mata at lumapit si Ren ng walang pag-alinlangan at dinilaan siya ni Lily na parang meat-flavored popsicle. Tinamaan ni Vivian ng bola si Lily para sana patulugin ito pero bumalikwas ito at nag-beast mode ulit. Sinabi ni Ren kay Vivian na liparin siya kasama si Goodman at sumunod si Huyo at inutusan niya si Goodman na pigilan si Lily at panoorin siya magluto. Pero sinunggaban ni Lily si Goodman at ginawang parang football, saka ibinagsak mismo kay Huyo na parang nawala ang kaluluwa sa bigat na 300 pounds na nakapatong sa kanya. Ginamit ni Vivian ang kanyang mahika para bitagin si Lily na nagbigay kay Ren ng pagkakataong makaakyat. Sinubukan niya ang power of friendship na speech, pero mas lalo lang itong ikinainis ni Lily. Bigla siyang natigilan nang marinig ang malambing na awit ni Wo, na tuwang-tuwa sa sarili dahil nakatulong siya at nang mangako si Ren ng masarap na ribs pag-uwi, masayang tumahol ang malaking aso at nawalan ng malay. Habang bumabalik sa dating anyo si Lily ay agad sumugod si Wo para harangan ang paningin ni Ren, habang naghabi si Vivian ng mahiwagang manta para takpan siya at nag-alok ang dalawang babae na sila na ang bahala sa paglilinis at pinauwi si Ren na may tulog na Lily sa likod niya, hindi alam na may nakaabang na panganib sa kanya. Pagkatapos ay matapos niya itong bihisan ng may piring sa mata at bigla siyang tinamaan ng karate chop, sa leeg ng isang lalaki na nadismaya sa pagiging mahina niya habang ang mas matapang na kasama nito ay nakatingin kay Lily. Pagmulat ni Lily ay nakita niyang lumulutang siya sa kalawakan at may kakaibang gamit na nagpapalit ng isang kamay sa malamig na kuko at ang isa naman sa sobrang init. Muli siyang nakatulog at nagising sa isang gusaling parang abandonadong bodega. Iniisip kung sobrang gulo ba sa bahay ng landlord niya kaya mukhang under renovation na ito. Habang papalapit sa pinto ay bigla siyang nakuryente kaya't agad niyang sinisi si Miss Bat, ngunit bago pa niya maunawaan at lumitaw ang anino at nagpakita ang dalawang nakakahinalang lalaking nakita na niya noon, tinanong sila ni Husky kung sino sila at kalmado nilang sinabi na kakampi sila at handang tumulong. Giit ng mas malaki ay malinaw na na-brainwash siya ng babaeng kabilang sa blood sect at oras na para sila ang umaksyon. Tinanong ni Lily kung nasaan ang mga kaibigan niya at nang sabihing lumayo siya sa mga ito, sumagot siya na mabubuting tao ang kanyang mga kaibigan. Sinubukan pa siyang kausapin ng nakababatang kapatid pero nainis nang ayaw pa rin nitong makinig. Sinugod siya ni Lily at habang pinipigilan siya ng kababata nito at tinamaan siya ng malaki ng ace karate chop at siya ay nawalan ng malay, pinapagalit ng nakababata na wala silang oras para magbantay ng bata. Sa sandaling iyon isa sa mga nilalang na pinatawag ni Vivian na palihim na nagmamanman ay nagtangkang tumakas, pero agad itong inatake ng malaking lalaki at sa kabutihang palad ay nakatakas ang maliit na spy, dahilan para kabahan ang magkapatid na baka matuklasan na ang kanilang hideout. Samantala sa bahay ni Ren ay nakita siyang walang malay habang ang ibang mga tenant ay nag-aalala at sinusubukan na gisingin siya, lalo na't unang beses na hindi kumain si Lily at nang magkamalay si Ren at maunawaan ang nangyari, sinabi niyang na-knockout siya at kinidnap si Lily. Nagmamadali siyang sumigaw na parang alam na niya ang lahat, pero nang tanungin ni Mr. Demon kung saan sila magsisimulang maghanap at agad na lang siyang napahawak sa ulo, biglang dumating ang isa sa mga panektik ni Vivian na ngayon ay naging damit ni Lily. Humingi sila ng tulong kay Terminal at sa unang pagkakataon ay may silbi ito, tinunto ng signal papunta sa isang lumang steel plant na agad kinilala ni Naich at Vivian at naisip ni Ren ang lahat ng steel plant na malapit at napagpasyahan ng grupo na maghiwalay, habang si Ren ay sumama kay Vivian dahil siya lang ang handang magbitbit sa kanya. Samantala ay abala ang dalawang nakakahinalang lalaki sa pagpaplano para pigilan ang blood sect girl sa isang bagay na hindi naman niya balak gawin, pinahigpit pa nila ang seguridad at iniisip na matalino sila, at tiniyak na walang makakapasok sa kanilang depensa.
Pagdating ni Naren at ng Bloodsect Lady sa pinaghihinalaang hideout, agad napansin ni Vivian na ang fog sa paligid ay hindi ordinaryong fog kundi itim na fog na isang uri ng sumpang mahika na nakasalamuhan na niya noon at sa itsura nito ay mas delikado pa. Samantala ang kabilang grupo ay napahamak ng sirain ng mukhang demonyong kasama ang isang pinto dahil akala niya'y nakakulong doon si Lily. Bumalik kay Vivian na sinubukan niyang maghagis ng bato sa fog at nakita niyang nasusunog ito sa ere, na nagpapatunay ng kanyang hinala. Casual na iminungkahi ni Vivian na baka kaya itong alisin ni Ren dahil kahit parang walang silbi siya, ilang beses na niya itong nagawa noon at mabilis na nagsagawa si Ren ng maliit na test at saka humiling na buhatin siya ni Vivian pataas, sinabihan siya nito na laging handa ang kanyang kalasag sakaling may mangyaring masama. Pero bago pa sila tuluyang makalipad ay napansin sila ng nakababatang Shady Brother at agad naglabas ng atake na bahagya lang naiwasan ni Vivian. Nang magbago ang anyo ng lalaki sa pagiging demi-wolf na kahawig ng anyo ni Lily, nagsimula silang maghinala na baka galing siya sa parehong angkan. Hindi na nagsayang ng oras si Vivian na ibinaba si Ren sa gilid at sumugod sa laban-laban sa kapatid na lobo, samantala sa kabilang panig ay nagawa pa ng Demon Tenant na gawing laro ang sitwasyon kasama ang mga trabahador, na hindi man lang alam na may kaguluhan na nangyayari. Sa pagsisimula ng labanan ng lobo at ng Bat Lady ay mabilis na nakuha ni Vivian ang kontrol sa laban, sa gitna ng kanilang sagupaan ay biglang tinawag siya ng lobo gamit ang kanyang matagal nang nakalimutang titulo, tinatanong kung siya nga ba ang Countess ng Crimson Moon. Samantala sa wakas ay natalo na ng Demon Tenant ang nalilito na mga trabahador at nakatakas sa walang kwentang gulo, maging si Ren ay tila may ginagawa ring may silbi at umaakyat sa bakal na poste na parang kuhol habang sumisigaw ng pangalan ni Lily na para bang bigla na lang itong lumilitaw. Nakapasok siya sa isang bintana at doon ay hinarap siya ng mas malaking kapatid na lobo, na sumubok muling gamitin ang paborito niyang atake sa leeg at buti na lang at umaandar ang kalasag ni Ren sa tamang oras para mailigtas siya sa isa na namang knockout. Agad niyang itinaas ang kalasag at tumakbo para sa kanyang buhay, pero mas mabilis pa rin ang lobo at habang tumatakbo ay biglang nagising ang terminal para lang ipaalala na wala siyang laban kung hindi siya lalaban. Sumagot si Ren na isa lang siyang ordinaryong tao pero giit ng terminal ay sapat na ang lakas ng katawan niya para makipagsabayan. Matapos mag-isip ay tumigil si Ren at sinubukan na lumaban pero agad siyang nabugbog at lumipad palayo na parang Team Rocket at habang bumabangon, nagtataka siya kung paano siya natutunton ng lalaki kahit saan siya magtago, at pinapaalala ng terminal na may matinding pangamoy ang mga lobo. Bago pa siya makatayo ng maayos ay nandyan na muli ang lobo pero ngayon ay tumalon siya ng malaki at sa wakas ginamit ang utak. Ginulo niya ang pangamoy ng lobo gamit ang ulan at saka tinalikuran ang ideya ng pakikipaglaban at tumutok sa mas mahalaga, ang paghahanap sa kanyang tenant. Natagpuan niya si Lily na natutulog at ginigising ito para sabihing nag-aalala na ang lahat sa kanya, pero ang sagot lang nito ay nagugutom siya at gusto ng pagkain na parang walang nangyari at inanyayahan niya itong umuwi na. Pero muling lumitaw ang lobo. Diretsahan niyang tinanong kung part-time kidnapper ba ito ngayon, pero iginiit ng lobo na kasama niya ang babae at mariing itinanggi ito ni Lily at sinisi ng lobo sa pagkaka-brainwash daw niya ng isang vampire at doon biglang dumating si Vivian at sinasapak si Evan, ito ang nakababatang lobo hanggang mawalan ito ng malay. Agad namang nilapitan ng mas malaking kapatid ang kinasasangkutan nito, habang muling sumama si Vivian sa grupo at nagalit ang mas malaking lobo. Pero sinabi ng kasama nitong si Anne na huwag na siyang lumaban dahil Countess si Vivian. Bago pa muling magsimula ang laban ay kumilos si Ren na parang matinong tao at iminumungkahi na maupo at mag-usap. Sa kanilang maliit na pagpupulong ay ipinaliwanag ni Ren na tenant lang si Lily at walang iba at nahihirapan ang lobo na paniwalaan na may kagaya nila na kayang mabuhay ng mapayapa kasama ang Bloodsect. Habang nagtatalo ay nabanggit ng magkapatid na lobo ang isang lumang hula na malapit ng matupad kung saan mababawi ng mga itinakwil ang kanilang buong lakas, ngunit bago pa matapos ang usapan at dumating ang isa pang hindi imbitadong grupo ang mga Demon Hunters. Agad na nagbago ng anyo ang magkapatid na lobo at handa ng lumaban, pero inatake sila mula sa likuran habang nililihis ang atensyon ng isang lalaking kahawig ni Giovanni kaso wala itong dating, nang subukan ni Ren na atakihin ito gamit ang takjutsu. Sinabi ng matanda na huwag itong personalin at nagbigay palatandaan sa kanyang mga tauhan na umatake. Pinrotektahan ni Ren ang mga lobo hanggang maubos ang bala ng kalaban, at saka nagtakasan ang grupo at muling bumuhos ang mga pana pero ngayon,
Nilinis ni na Vivian at Lily ang kalaban habang ginamit ni Ren ang terminal na parang flashbang nang walang paalam. Habang nagkakagulo ang mga hunter ay nilalaro ni Vivian ang kalaban na parang laruan, habang binubuli naman ni Lily ang isa pang hunter ng mas matindi pa sa isang toxic league player ng 3:00 ng madaling araw, samantala ay inakala ni Ren na ligtas na siya nang may lumapit muli na mga matatanda pero agad sumugod ang magkapatid na lobo. Isang babaeng may pulang buhok ang dumating at sinabi na si Ren ay kanya at agad siyang umatake ng walang pag-alinlangan at nagulat na kahit mukhang kulang sa nutrisyon, malakas tumama si Ren pero tuloy pa rin siya sa panggigipit gamit ang mga sumasabog na bala at kinontra ang atake ni Ren na parang si Revy mula sa Black Lagoon, tumatalon habang binabaril siya sa ere. Sa kabila nito ay nakaligtas si Ren at tinalo siya gamit ang matinding puwersa ng malamig at matigas na grabidad at sa kabilang panig, napasuko ang magkapatid na lobo at nang tamaan si Evan diretso sa maselang bahagi, nagwala ang kanyang kuya at muntik nang mapunit ang kalaban bago siya tinutuhog ni Giovanni ng punyal sa balikat na nagyelo sa kalahati ng kanyang katawan. Iginiit ng lalaki na nasasayang para sa isang bata at inalok siyang palayain kung isusuko nito ang kanilang layunin, bago pa siya sumang-ayon ay biglang bumagsak si Ren na parang final boss, kasunod si Lily na nagising ang bagong kapangyarihan nang makita ang duguan na si Evan. Sa pinagsamang apoy at yelo at tumawag siya ng mga buhawi na mas malalaki pa sa mga tumama sa Amerika at pinasabog ang lahat papunta sa ligtas na lugar, pagkatapos ay nagtipon sila muli sa gubat at inamin ng kuya na ang kapusukan niya ang nagdala ng mga mangangaso sa kanila. Dumating din sina Lily at Goodman at sinuri ni Wo ang sugat ni Evan at sinabing madali lang niya itong maaayos, dahil wala nang ibang opsyon ay pumayag ang kuya at habang ginagamot ni Wo si Evan, nagpakilala sila sa isa't isa at ipinaliwanag ni Ren na ang mga dumukot kay Lily ay ipinadala ng kanyang sariling angkan. Pinuri ni Vivian ang lohika sa likod nito at ipinaliwanag ng lalaki na sinusunod lang nila ang hula ng sirena na balang araw, ang mga itinakwil ay babangon at sasakupan ang sangkatauhan upang mabawi ang kanilang dating kapangyarihan, ito raw ang dahilan kung bakit nila gustong ibalik si Lily. Tinawag ni Lily na walang utak ang ganoong pag-iisip pero giit ng kuya ay iniisip niyang na-brainwash siya ng reyna ng vampira, natapos ang paggagamot ni Wo kay An at natuwa siyang nakatulong, nang biglang may isa pang mangangaso na pumalpak sa ambush at muntik nang mawasak ang bungos sa makakapal na daliri ni Goodman. Sinabihan siya ni Giovanni na tumigil pero tumanggi si Goodman na umatras ng walang laban, sinabi ni Lily na durugan niya ang kalbo pero sagot ng malaking lalaki at kasing laki rin ng puso niya, nais niya munang subukan ang kanyang espesyal na galaw at ito ang diplomasya. Magalang na hiniling ni Giovanni na tumabi siya dahil may mga kriminal siyang arestuhin, pero sumimangot si Goodman at sinabing ang pananakit sa mga inosente ay gawain ng masamang tao, at pinaalam niya kay Giovanni na ayaw nitong malaman kung ano ang ginagawa niya sa masasamang tao. Una ay tumawag si Goodman ng isang meteor na nagpasindek sa kalaban hanggang sa tumakbo ito, pero nag-teleport siya sa likuran nito at bumubulong ng lahat ng masasayang bagay na mangyayari kung hindi nito aayusin ang kanyang gawain. Nang makita niyang wala ng pag-asa at tinulak niya ito sa permanenteng tulog at habang naghahanda ng umalis ang magkapatid na lobo, pinigilan sila ni Wo at tinanong tungkol sa sirenang nagsabi ng hula at kung ano mismo ang sinabi nito. Pagkatapos ay inimbitahan nila si Lily na bumalik pero sinabi nitong masaya na siya kung nasaan siya ngayon. Itinali ni Goodman ang mga salbahan na mangangaso habang naghahanda ring umalis ang grupo hanggang biglang lumitaw si Mommy at dinakip si Wu bilang bihag, hiningi niya na ibalik ang kanyang mga kakampi at tinawag ni Wyatt si Ren para tulungan siya. Biglang isang mayabang na boses ang umalangaw sa gubat at nagyayabang tungkol sa kanyang kakayahan sa panghuhuli ng demonyo at jigad energy. Dumating si Mangmong at sinabi kay Mommy na ibigay sa kanya ang sirena na ibabalik din niya matapos tanungin, kaya't pinakawalan siya ng babae kapalit ng kanyang mga kakampi sa kabiglang naglaho. Ikinainis ni Goodman dahil nakatakas sila bago pa nila makita ang mga mangangaso na parang Christmas lights na bitag ng terminal. Siniko ni Wayo ang lalaki sa tiyan at niyakap si Lily dahil sobrang natakot siya at habang lumapit sinang at sinabi na siya ang pinaka nag-alala, saka tinanong ang lahat kung bakit sila kasama ni Wo. Nilapitan siya nito na may nakakalokong ngiti at bigla siyang pinalipad parang Team Rocket papunta sa malapit na puno. Sabay sigaw na lumayo siya sa buhay niya at pagbalik sa bahay, may pinakukuluan si Lily sa kalan habang inamin ni Nangang ang tunay niyang pangalan ay Sambo at sinabing siya ang kapatid ng pinakamagandang babae sa mundo na palagi niyang iniisip, hanggang muntik nang mabali ang leeg niya at mapatahimik.
Lagi raw siyang sinusundan nito kahit saan at nang subukan ni Ren na ipagtanggol ang kapatid, binabalikan siya nito sa pamamagitan ng pagbibilang ng mga pagkakataon na pinapanood siya ng creepy niyang kuya kahit nasa dagat siya, naliligo o minsang naglagay ito ng mga patibong para protektahan siya sa kampong pero sumabog lang sa kanya. Para pababain ang tensyon ay tinanong ni Ren tungkol sa mga magulang nila at sabi ni Samba, dati raw demon hunter ang kanilang ama na na-in-love sa isang sirena, na nagpa-curious kay Vivian kung pwede niyang makilala. Pero paliwanag ni Wu ay bigla silang nawala isang araw at kaya siya naglalakbay sa buong mundo para hanapin sila at nalito siya at tinanong kung paano nila kilala ang kanyang kapatid, kaya ikinwento ni Ren ang misyon sa Yorkford Castle, na nagpapaalala kay Samba na hindi pa niya nalalaman kung sino ang multo. Sandaling nag-isip si Vivian kung mapagkakatiwalaan ito, pero kalmadong humigop ng tsaa si Wu at sinabing kasing bobo ng bato ang demon hunter kaya halos wala itong peligro, kaya't sinabi ni Ren kay Samba na nalaman na niyang ang multo ay yung malaking demon sa harap niya. Nagpakilala si Goodman at sinundan ni Lily na hanggang ngayon ay hindi alam na isa siyang husky at pagkatapos asarin ni Vivian, napaiyak siya at nakita iyon ni Vivian at inalok siyang kumpirmahin ang kanyang lahi sa pamamagitan ng blood test, at niloko siya para mapalapit bago siya kinagatan ng matindi. Medyo na-excite si Samba habang nanunood ng malapitan pero sinaway siya ni Goodman na maghinay-hinay at huwag magpakadumi ng isip, matapos ang pagsusuri at ibinunyag ni Vivian na hindi lang basta husky si Lily, kundi may dugong maharlika pa na nagpapatunay na wala siyang kinalaman sa mga lobo. Nagalit ito kaya't nagsimula silang mag-away habang dumating ang magkapatid na lobo sa pintuan. Sa loob ay nagduda si Vivian at tinanong kung bakit sila naroon at sagot ng kuya, gusto raw niyang mag-recruit ng isa sa mga nangungupahan. Mabilis na nagkagulo habang walang pumapansin kay Ren at nagkaroon ng kaguluhan, kaya naisip ng Kuya Wolf na wala na siyang ibang magagawa at inilapag ang isang bloke ng ginto sa mesa para suhulan ang prinsesa na vampira at gumana ito agad. Mayabang namang sinabi ni Lily na hindi siya natitinag sa material na kalokohan na agad nagpagising kay Vivian kasabay ng biglang pagdilim ng buong bahay. Akala nila ay inaatake sila pero itinuro ni Lily na patay ang kalan kaya tiningnan ni Ren kay terminal ang balanse sa bangko, at sagot nito na kasing walang laman ng utak niya. Sinubukan niyang alamin kung saan napunta ang sahod niya nang maalala ni Lily na ipinakiusap niyang si Vivian ang mag-cash out, at naaalala ni Vivian na nalito siya at itinapon ito sa basura at natawa ang mga Wolf Brothers habang nalungkot si Ren at lumapit sa bawat nangungupahan para manghiram, pero lahat sila ay kapos din sa pera kaya't sumuko siya at ikinulong ang sarili sa kwarto. Kinabukasan paggising niya ay walang tao sa bahay at hindi pa rin bayad ang mga bills. Kinuha niya ang terminal at ipinakiusap na i-teleport siya kay Raven at samantala ay pumasok ang isang customer sa isang dog cafe, kung saan sinalubong siya ng isang cute na maid na si Lily na may nakakabighaning ngiti. Sa parehong oras ay kumakanta si Wu sa parke para kumita at habang nag-aalala sa kapatid niyang hindi pa rin natatagpuan, yun pala ay nasa malalayong nyebeng bundok ito at nag-hiking papunta sa lugar kung saan niya inilibing ang minana 10 taon na ang nakalipas, pero nadulas at nahulog parang si Humpty Dumpty. Samantala ay humingi si Ren ng pera kay Raven na nagpakita ng inis pero pumayag din siyang tulungan siya ngayong pagkakataon dahil maganda naman ang ipinapakita niyang trabaho kamakailan. Pagkatapos ay iniulat ni Ren na ang mga plato na nakita niya sa Dream World ay may nakaukit na hula. Sabi ni Raven na dapat obvious na iyon dahil puno ng mga outcast ang Dream World at doon sila nagmula, at talagang nagulat siya kung gaano kawalang alam si Ren sa buong panahon. Kinagabihan ay bumalik si Ren sa bahay at sinalubong siya ng hapunan mula sa mga tenant na buong araw naghanap buhay para mabayaran ang bills. Nagpasalamat siya at binigyan siya ni Lily ng cake na siya mismo ang nag-bake sa cafe dahil sa pagkakasundo nila. Napagpasyahan ng Wolf Brothers na tigilan na ang tangkang pag-uwi kay Lily at habang kumakain, ikinwento ni Ren ang misyon niya na tuklasin ang Dream World para makakuha ng mas maraming impormasyon tungkol sa hula, na nagbigay ng pag-asa kay Wu na baka matagpuan ang kanyang ina. Humingi ng pahintulot si Lily na sumama at halos mabaliw sa tuwa nang pumayag siya. Kasunod si Vivian na gustong imbestigahan ang kanyang nawalang alaala at si Goodman na sabik makita kung ano ang nasa universo. Biglang naalala ni Ren na matagal na niyang hindi nakikita ang ikalimang tenant, at naalala ni Wu na inilagay niya ang itlog sa lababo na walang malay kung ano ang niluluto ni The Rock. Sabik na hinihintay ni Lily na maluto ang itlog nang pumasok ang iba at tanungin siya kung ano ang ginagawa niya. Walang malay na inangat ng autistic doggo ang takip at ipinakita ang itlog na ikinagulat ng lahat.
Habang nakatitig ito sa kanila gamit ang puppy eyes bigla na lang nabitak ang itlog.